Magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay September 8, 2025. Nakakagulat po itong balita na ating pong pag-uusapan. Pero sa totoo lang, mukhang hindi pa po kumpleto ang kwento nito. Bakit po? Ito pong mag-asawang Diskaya, si Sara at si Curly, sa pamamagitan po ng kanilang prepared affidavit, pinangalanan na po yung mga sangkot di umano na politiko na mga tumanggap ng komisyon sa kanila pong mga naging proyekto. Ang halaga po ng komisyon ay naglalaro po sa 20 to 30% at sinasabi po nila na hindi daw po magiging matagumpay ang kanilang proyekto kung hindi daw po sila magbibigay sa mga politiko na ito. Nakakagulat po kung ito po yung may katotohanan sapagkat harap-harapan pong niloko ang ating Pangulong Bongbong Marcos dito. Pero syempre, hihintayin po natin ang side ng mga binanggit po na kongresista sa pangunguna po ni Speaker Martin Romualdez at si Congressman Elizalde Co. Ako po'y lubos na nalulungkot dito kasi mataas po ang pagtingin ko kay Speaker Martin Romualdez Kaya nung pinangalanan po siya nitong si Diskaya, parang sampal po ito sa akin na ako'y nasaktan. Ganun talaga. Kung meron po siyang kasalanan dito, wala tayong magagawa kung hindi reaksyonan po ito at kondinahin. Pero hihintayin po natin ang opisyal na pahayag dyan ni Speaker Martin Romualdez at ng iba pang mga kongresista. Kahit ano kasi ang ginagawa nila ngayon na sinasabing paglilinis, partikular sa House of Representatives, kung may katotohanan po itong sinasabi ni Curly Diskaya, useless na po yun. No, yung mga pag-iimbestiga. Sa isang banda, tandaan po natin, ang nag-iimbestiga po dito, Senado. Kaya medyo parang limitado yung impormasyon na binigay Kasi from 2022 lamang, inamin na nga po ng Diskaya spouses na sila po'y nag-flourish simula po ng 2016. Ibig sabihin, mula po ng 2016, meron na pong mga kasabwat na mga politiko dito pero wala po silang binanggit na mga pangalan tungkol po doon. Anyway, bago po tayo magkalimutan, huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like sa ating programa sapagkat malaki po ang maitutulong niyan sa ating mga advokasya. Puntahan po natin. Ito po ang pagbubunyag na gumulantang sa napakarami pong mga Pilipino sa mga pangalan nga po na binanggit nito pong si Curly Diskaya. Panoorin at balikan po natin ito mga tol. Matapos naming manalo Okay, lakasan pala natin. Yan. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWs ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25%. Naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Usbag Ilonggo Party. Dito nagulat din ako mga tol. Si Congressman Romulo, no? Ang taas ng pagtinindi ng mga Pasigenyo sa kanya Lalong-lalo na naka-align po siya kay Mayor Vico Sotto. Aantabayanan natin ngayon ang magiging pahayag dito ni Mayor Vico Sotto kasi isinulong ni Mayor Vico Sotto ang kandidatura niyan dito Dahil sa paniniwala na ang mga kasamahan niya sa kanyang local slate ay hindi po corrupt, no? Tapos may mga ganitong alegasyon ngayon na tumatanggap ng komisyon si Congressman Romulo po namin dito sa Pasig City. Tilis, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Aitaide of Quezon City, Nicanor Nicky Briones of Aga Party List, Congressman Marcelino Marcy Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan. Isa pa yon, si Congressman Teodoro. Nanalo pa man din ito kay dating Senador Pimentel. Tapos ang pahayag nito sa nakalipas sa mga panahon, wala daw po siyang alam sa mga kontrobersiya po na ito na bumabalot sa mga flood control projects. Nako, talaga. Pero kung mapapansin po ninyo, limitado po yung mga pinapangalanan nitong sina Diskaya Kaya nakakapagtaka, iba't ibang lugar po yung mga proyekto nila.
Even sa Davao, meron din po silang proyekto. Di ibig sabihin ba, yung mga kung sino mang politiko na nag-insert at nagbigay ng proyekto sa iba't ibang lugar, hindi kasama? Kaya dapat talaga mga tol, independent commission ang mag-imbestiga dito eh. At aabangan din natin kung ano po ang magiging tugon naman ng investigasyon ng House of Representatives dito. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga tol na ako'y hindi tumututol nor nadidismaya sa pagkaka-appoint bilang chairman nitong si Rodante Marcoleta sa Senate Blue Ribbon Committee eh. Bakit? Sinabi ko na po ito sa inyo noon. Magbabantayan kasi sila rito ngayon. Babantayan ng Senado ang galaw ng mga kongresista. At ang mga kongresista babantayan ang galaw ng mga senador. Sigurado may puputok sa House of Representatives dito. At yun ang aantabayanan natin. Sino naman yung mga kasabwat na senador? No? Kasi hindi ako naniniwalang walang mga kinalaman sa budget insertions in particular ang ilang mga senador dito. Tuloy po tayo sa pakikinig mga tol. Congressman Leandro Jesus Madroño of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarao Jr., Congressman Florencio Gabriel Bemnoel of Anwaray Party List, Cong Leo de Ode Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynan Arrogancia of Quezon Province, Cong Marvin Rillo of Quezon City, Cong Teodoro Haresco of Aklan, Cong Antonieta Yudela of Zamboanga Sibugay, Cong Dean Asisio of Caloocan, Cong Marivic Copilar of Quezon City. 21. Mayroon ding mga kinatawa ng ilang politiko na nakikipagtakbo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento. Mga proyekto. Ang mga porsyento ito ay 25% ay ipinipili sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tanggihan. Ilan sa kanila ay sina Regional Director Eduardo Virgilio of DPWS Region 5, Director Ramon Ariola III of Unified Management UGMO, District Engineer Henry Alcantara, DPWS Bulacan 1st, Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotle Ramos of DPWS Metro 1st, Pasig City, District Engineer. Tapos itong mga engineer na ito mga tol, kanina habang nanonood ako ng hearing, ito lang mga siguro isang oras na nakakalipas, tinatanong particular yung isang assistant nitong si Henry Alcantara. Pero mo ang sahod mga tol, 70,000 pesos monthly. Pero meron pong Lamborghini, meron pong mga iba't ibang mamahaling mga sasakyan. At kung magkano pinapatalo sa casino, magugulat kayo. Hindi po 1 milyon. Hindi po 10 milyon. Umaabot pa ng 100 milyon. Ang lupet, di ba? Maliwanag po na pera po ng taong bayan ang sinusugal po nila doon. Anyway, mamaya babalikan po natin yan. Tuloy lang muna natin ang pakikinig po dito. This is very disappointing mga tol. And ngayon, nauunawaan ko kung bakit ang ating Pangulo sa podcast na ginawa ni Vicky Morales, bakit nakakalimutan ko lagi ang pangalan ng reporter na to? Naluha. Medyo na teary-eyed si Pangulong Bongbong Marcos. Siguro, somehow, yung sama ng loob na itong mga politiko na ito, pinagkatiwalaan niya, bagamat wala pa namang kumpirmasyon talaga diyan kasi ito ay isang side pa lamang ng story. Ayon pa lamang po ito sa Diskaya spouses eh. Pero malamang sa malamang, 90% true na po ito. Ang tingin ko na lamang po dito, sino-sino pa yung mga dapat pa nilang pangalanan. Limitado po kasi eh. Parang ang nangyari dito, lahat lang ng nagbabanggaan sa pagitan po ng Senado at ng House of Representatives, yung pa lamang po yung mga pinapangalanan eh. O sige, tuloy po tayo rito. Alam naman natin na hindi magandang relasyon meron po sa ngayon ang pagitan po ng houses eh. Saka idagdag ko na rin pala bago ako makalimutan. Baka magkaroon po ng kudita. Hindi sa gobyerno po natin, kung hindi sa both houses. Na kumakalat po ang chismis ngayon na maaari daw po magkapalitan ng Senate President at magkapalitan ng Speaker of the House. Bagamat yan ay chismis pa lamang, aantabayanan po natin yan sa mga susunod na panahon. Kasi yung mga nagpapakalat po ng chismis na yan, 99% sa kanilang pag-uulat, tumatama. Kaya sino kaya ang papalit kung sakasakali? Tuloy po natin ang pakikinig po dito mga tol. Engineer Manny Bulusan of DPWS North, Manila, Deo. District Engineer Edgardo Sipingol of DPWS Bulacan, Sabdeo. District Engineer Michael Rosaria of DPWS Quezon 2nd, Deo. Karamihan sa mga kawani ng DPWS na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kaisaldi ko na dapat at least 25%. Grabe.
no? Para daw po kay Saldico 25%. Tapos may mga nagsasabi para naman daw po sa kanyang kaibigan, ang tinutukoy po si Speaker Martin Romualdez. This is very disappointing, mga tol. Si Kang Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. 25. Sa tuwing umiinom kami sa Wine Story, sa BGC, at sa Shangri-La Mall, sinasabi pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprubahan ni Speaker. Ang tao ni Marvin Rillo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa Wine Story. Si Kong Jojo ang naman lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldico. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Saldico. Grabe, no? Alam niyo mga tol, kung totoo ito, hindi ka tanggap-tanggap ito. Pinsang buo mo si Pangulong Bongbong Marcos tapos harap-harapan mong lolokohin. Sana may way si Speaker Martin Romualdez na sabihin sa harapan ng publiko na hindi totoo yan. Nagsisinungaling itong si Curly Discaya. Aabangan po natin yon. Kasi matindi po ito, mga tol. Under oath po ito no? At humihingi nga po sila ng protection ngayon diyan po sa Senate Blue Ribbon Committee at sa ating Pangulo dahil po yung kanila pong mga binabanggit ay handa daw po nilang tindigan sa korte bilang state witness. Aabangan po natin yan. Sa lungsod ng Pasig naman, lumapit sa akin ang DPW's project engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa flood control projects noong 2022. 28, number 28. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo kung saan 30% ang kanyang hiningi ay para kay Kong Roman Romulo. Sinabihan ko kay D.E. Ramos na masyado namang mataas, ngunit sinabing niya na walang magagawa dito dahil pondo ito galing sa unprogrammed funds at insertion galing sa taas. Sa ilang pagkakataon, ang mga politiko... Nako, wala na naman tayong internet, mga tol. Sandali mawawala ako sandali. Wag po kayong aalis. Isi-ship ko lang yung internet natin. Yan, sana hindi tayo nawala, Tuloy po natin ang pakikinig. Na personal na inabutan ng halaga ayon sa hiningin nilang porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi naman kagustuhan kundi isang hakbang na ginawa namin dahil sa matinding panggigipit. Ilan sa kanila ay sina Kong Antonieta Yudela kasama ang kanyang asawa, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Nikki Briones of Aga Party List, Arturo N. Atayde, ama ni Kong Arjo Atayde, Kong Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List, Kong Eliandro Jesus Madroña of Romblon, Kong Benjamin Benji Agarao Jr. Bagamat naging matinding pagsubok ang kabawasan ng pondo na nakalaan sa proyekto, pilit at matapat namin sinusunod ang bawat espesifikasyon na nakasaad sa Program of Works na nakasaad sa proyekto ng DPWH. Nakakasiguro kami na nagawa namin ng maayos at matapat ang bahagi o phase ng proyekto na na-award sa amin. Sa katunayan, hindi kami mababayaran ng DPWS kung hindi ito dumaan at pumasa sa maraming material testing na naaayon sa design ng DPWH. Ina-assess at ini-inspect ng DPWH ang bawat proyekto base sa natapos na parte o accomplishment. Napilitan kami na i-absorb ang kabawasan na ito na nagdudulot ng maliit na kita o pagkalugi sa ilang projects. Para makabawi, dinadamihan na lang namin ang partisipasyon sa mga projects. Taliwas sa mga lumalabas na may mga impormasyon sa publiko, hindi kailanman kami gumawa ng ghost projects. At masugid kami nag-i-inspect sa lahat ng aming mga natapos na projects. Kanya-kanyang linisan na ng pangalan, Ang nanteting talaga. Pero lalabas ang katotohanan dyan, lalong-lalo na hindi naman po itong mismong komisyon na ito o hindi naman mismong itong Senate Blue Ribbon Committee ang may kapangyarihan na magkaso no? Sa totoo lang, ang ombudsman ang merong kapangyarihan po diyan. Pangalawa, kung sino man yung independent commission na bubuuin po ng ating Pangulo. Ang magagawa lang naman ng mga committee na ito, both houses magrekomenda na sampahan ng kaso kung sino po yung mga politikong sangkot po dito. Pero dito malinaw na nagsasalita ang mga Diskaya pero nililinis din nila ang kanilang mga sarili. Hindi pa pwede yun. Dapat kung magsasalita ka, sabihin mo na lahat. Wag mong linisin yung pangalan mo kung ikaw ay ever since kasabwat na doon po sa krimen
na ginawa po sa ating mga kababayang Pilipino. Handa po kaming tumistigo ng walang pilit at kusang loob bilang state witness at sabihin ang lahat ng nangyayaring katiwalaan ng Kamara, DPWH at iba pang mga kawani ng gobyerno upang gawin ang tama. Kami ay lubos na humihingi ng tulong sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamumuno ng buting Chairman Senator Dante Marcoleta at kay President Bongbong Marcos para sa proteksyon at seguridad ng aming pamilya. Ang salaysay na ito ay kusang loob namin ginawa at walang sino mang pumilit na gawin ito sa katotohanan. Okay, malalaman natin yan sa huli, no? Kung talaga bang kayo ay nagsabi ng katotohanan dyan. At ito nga po yung bahagi ng kanyang prepared statement ayon po sa shared post ng GMA News, listahan ng mga nakatanggap umano. Sa pagdinig, isiniwalat ni Pacifico Curly Discaya, napakinggan na po natin kanina pero basahin po natin in particular yung mga pangalan at yung kaukulang impormasyon. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10%. Mali pala ako, 20 to 30% ang sinabi ko eh. Di 10 to 30% ito kasi merong isang kongresista na makapalang muka, kung totoo po iyon, na 30% daw po. Napakinggan naman natin yung dapat pong maging komisyon niya. Yan. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay ibinibigay namin sa kanila ng cash. Ilang sako kaya ito, no? Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw kung kailan nila ito natanggap. Sana makita din natin yan, yung mga documentary evidence. Ano? Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, Congressman Roman Romulo dito sa amin sa Pasig, Congressman Jojo ang Uswag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Congressman Juan Carlos Arjo Atayde of Quezon City. Ito po ba yung asawa ni sino ba yun? Si Maine Mendoza. Tapos si Congressman Nicanor Nicky Briones of Aga Party List, Congressman Marcelino Marcy Teodoro of Marikina, Congressman Florida Rida Robes of San Jose del Monte, Congressman and blah blah blah. Ang pinaka-concerning talaga sa akin dito ay yung pagbanggit syempre kay Speaker Martin Romualdez. Ito po ay sa 24th paragraph. Si Congressman Marvin Rillo naman, hindi naman direktang sinabi dito ni Curly Discaya na si Speaker Martin Romualdez ang tumanggap. Pero mabigat pa rin akusasyon ito eh. Si Congressman Marvin Rillo naman ay ilang beses binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Nagamit lang kaya si Speaker Martin Romualdez dito? Pero kung nangyari po ito, tapos hindi alam ni Speaker Martin Romualdez, ang laking kapabayaan nun para sa kanya, di ba? Nagagamit yung pangalan niya nang hindi niya alam. Anyways, mga komento ko pa lang naman yan, mga tol. Hindi natin sinasabi na ito po'y 100% totoo. Karamihan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit, sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para kay Saldico na dapat ay at least 25%. Ang lupit. Tapos dito po sa balita na panoorin po natin, si Congressman Saldico in particular, ang itinuturo naman po nitong si Congressman Tiangco, naniniwala po ba kayo sa kanya? Na nag-insert daw po ng 13 billion pesos sa 2025 budget. Panoorin po natin ito. Init na balita, may ibinunyag si Navotas Representative Toby Tiangco kaugnay sa issue sa insertion sa 2025 NAT. Tatay daw po ni Arjo Atayde. Akala ko yung asawa ni Maine Mendoza. National budget sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado sa maanumalya o manong flood control projects. Sabi ni Tiangco, si Apo Bicol Party List Representative Zaldico ang may pakana-umano ng pagsingit sa budget. Ayon kay Tiangco, may mga isiningit na proyekto si Ko sa iba't ibang distrito na hindi alam o hindi naman hiningi ng mga congressman. Batay sa datos na ipinakita ni Tiangco, aabot sa 13.8 billion pesos ang isiningit umano ni Ko sa 2025 budget. Si Ko ang nooy chairman ng House Committee on Appropriations na tumalakay sa 2025 budget. Pinaiimbitihan ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta si Ko sa susunod na pagdinig. Unang sinabi ng Kamara na nasa Amerika si Ko para magpagamot. Susubukan ng GMA Integrated News na makunan siya ng pahaya. Dumaduin sa pagdinig ang mag-asawang Curly at Saka Discaya. Ang iba pang detalye sa ongoing na pagdinig, ihahatid namin maya-maya lang. Turu-turuan na sila mga tol ha.
Talaga nga naman, oh. Sige, mag-imbestiga lang kayo naman mag-imbestiga. Pero ako sa totoo lang, ang inaabangan ko po dito, ang investigasyon na magmumula po dito po sa bubuing independent commission ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito po yung latest podcast with Vicky Morales. At dito nga po, teary-eyed ang ating Pangulo. Pakinggan po natin ito. Thank you so much for having us today, Mr. President. Thank you so much. Okay, we'll get to the flood control projects first. Okay. Okay. Meron kayong binubuong independent body, no, para imbestigahan yung mga anomalous flood control project. Can you tell us sino yung mga kasama dito sa independent body na ito? Well, what I can tell you is that una-una, nagbubuo nga tayo ng tinatawag naming independent commission. Wala pang formal name, pero yun ang binubuo namin. Independent commission para imbestigahan. Ito nga ang mga lumalabas na anomalya sa mga flood control project. Yung mga personalities, ayoko namang maunahan ang actual na announcement. Dahil hindi pa solid talaga, pero malapit na. Pero paano sila maiba po sa mga existing agency like COA, Ombudsman? They're completely separate from government. But how powerful will they be? We will give them all the powers that are necessary for them to come to a conclusion, to come to some findings, para meron naman, alam natin kung ano yung nangyari. At isa pa ng bagay dito na napakahalaga para sa akin, dahil ang lalim na ng problema. Ang nais ko talagang malaman, paano ba tayo umabot sa ganito? Paano nga ba? Bakit maging ganitong massive corruption? O eto mga tol, paano tayo umabot sa ganito? Ako di ako naniniwala na ito po'y bigla na lamang sumibol sa panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Masyado lang talagang makakapalang mga mukha sa ngayon na porket mabait ang ating Pangulo, masyado nilang sinamantala. Binulag nila si Pangulong Bongbong Marcos dito na akala naman nila tatahimik lamang sa mga kagaguhan na pinagagagawa ng ilang mga politiko po na ito kasabwat. Ito pong mga pribadong kontratista at saka mga opisyales po ng DPWH. Lahat ng kasamaan may hangganan. Lahat ng kasinungalingan mahayag. Lahat ng mga maling gawain pagbabayaran po nyo yan. Ako'y governor, hindi ganito. At bukod pa sa laki ng halaga ng nakukuha, natatawa ako dito sa mga nagsasabing weak president si Pangulong Bongbong Marcos. Nagawa ba ito ng strong president ninyo na si Rodrigo Duterte? Hindi. Inamin nga ni Rodrigo Duterte na alam niya na ang ghost flood projects. Pero may ginawa ba siya? Wala. Tapos kung sasabihin yung weak si Pangulong Bongbong Marcos, yung strong president nyo, pinakulong. Nasaan si Rodrigo Duterte ngayon? Nakakulong. Dahil po yun sa weak president na sinasabi ninyo. Ng kung sino-sino na tao na wala namang karapatan na bulsahin ang pera na yan. Bukod pa ron, ay hindi nila tinatago. Garapala na po. In your words, it's economic sabotage. Panoorin nyo na lang ng buo yung podcast na yan at teary-eyed dyan ang ating Pangulo. Pagbabayaran ng mga walang hiyang tao na ito, lahat ng mga kawalang hiyang ginawa nila sa ating bayan. At naniniwala ako na after sa bakuran ng ating Pangulo, susunod po dyan ang mga nakalipas po na administrasyon. Hindi po santo. And perhaps, sabi nga ni Sara Diskaya, nagsimula silang yumaman talaga sa panahon ng 2016. At sino ang nakaupo doon? Yung dutae na president. Ngayon, puntahan po natin yung kasalukuyang nagaganap na hearing diyan po sa Senado. Ito po yon. Pakinggan po natin. So, Madam, salamat po sa inyong panahon and kung meron ka pang wala ka nang gusto sabihin. Gusto ko lang po sabihin, Mr. Chair, na tuloy-tuloy po yung hearing ngayon sa House of Representatives. Salamat po. Okay. Salamat po at salamat sa inyo. Sana po sa... Si Amy Marcos, masyadong epal. Sabi niya, pinakalat niya kanina dyan, hindi daw natuloy ang hearing sa House of Representatives. Di ako naman nag-verify. Sinungaling talaga tong mangga na to, no? Gusto lamang nilang birahin ang House of Representatives, pero tuloy. Nandiyan po ang Committee on Appropriations. Nakasalang po ang DILG ngayon. Pero balikan po natin, ito po yung pagtatanong dito po sa assistant engineer na sugarol. Pera po ng taong bayan ang sinusugal. Pakinggan po ninyo ito. Actually, lahat po ng iutos niya ginagawa ko po. I mean, give us an example anong utos. Utos mangolekta, utos na maningil ng proyekto, anong utos? Utos na gumawa ng ghost project. Yung pagkuha po ng pera kay Sally, kay SYMS po. Kay Sims. Ilang beses ka na nakakuha ng pera kay Sims?
Actually, hindi naman po personal na ako kumuha. Dinala lang po dun sa office ko. Doon din po pinakuha ni Boss Henry. Sa Magkano office yung binigay sa'yo at ilang beses nagbigay si Sims? ko. Hindi ko po matandaan ko ilan po ang yung eksaktong kung ilang beses po, Your Honor. Ballpark, magkano na nakukuha ninyo kay Sims bilang lagay? Yung lagay hindi ko po Hindi, magkano na nakukuha ninyong, let me rephrase that, magkano na ang naaabot sa inyo ng Sims para kay Alcantara? Your Honor, ano po, sa totoo hindi ko po alam kasi pagka po dinadala nila yan, nakabox, nakasarado po. Alam, magkano naman? Ang asawa mo meron rin, nabanggit na ni Senator Tulfo, meron rin Lamborghini at Yan. saka mga motor. Ito mga Wala po, Your Honor. Chairman, at tutuloy ko lang po yung questioning ni Senator Tulfo kay Mr. Ito yung mga sasakyan na nakakagulat. 70,000 pesos ang kinikita buwan-buwan tapos magkakaroon ng milyon-milyones na halaga po ng sasakyan. Kakaiba, no? Ako nga, hindi naman sa pagmamayabang sa inyo, very transparent naman ako dito, mga tol. Ang monthly, pinakita ko naman sa inyo, nasa $2,000. 100,000 pesos minus tax. Mga lilinis pa rin. Kasi may mga Facebook pa ako ng at least 100,000 pesos. Pero di ko kayang bumili ng sasakyan. Nangungutang pa nga ako Katulad ngayon, may mga sinendan ako ng mensahe sa aking mga kaibigan. Kasi kinakapos pa rin talaga. No, tapos ito, 70,000 pesos kada buwan? Magkakaroon ng milyon-milyones na mga sasakyan? Kakaiba. Engineer Hernandez. Magkano ang sweldo ng Assistant District Engineer? Nasa 70,000 po monthly. Okay, Your Honor. 70,000. Pero yung mga nakasulat, nakaregister sa mga pangalan mo na sasakyan, ano-ano yung mga yon? Meron po akong Toyota. Tsaka motor, tsaka mga motor. Toyota Supra po, tsaka po yung Challenger po. Dodge. Magkano ang Toyota Supra? Nung time na 4 million po. Magkano ang Dodge Challenger? 7 million po. Meron ka ring mga Ang lupit, 4 million, 7 million, pero magugulat kayo sa sasabihin dyan ni Senator Gatchalian kasi may mga tax pa pala yan, kaya hindi bababa sa 10 million yung iba. Tapos yung Lamborghini nasa 30 million. ang motor, di ba? Ay, yung motor po, buy and sell po, Bali, yung kapatid ko na nagba-buy and sell po, Di, mga nasa pangalan mo. hindi ko po matandaan, Your Honor. Meron kang Pero- Ducati, 2022 Ducati. I'm sure alam ni Senator JB to dahil mahilig to mag-rider. No? Worth 2.1 million. Meron ka ring BMW R125. Ngayon, nauunawaan ko na, di ba may kasabihan, ang magnanakaw galit sa kapwa magnanakaw. Kaya pala si Sara Duterte, galit na galit sa House of Representatives. Tapos yung House of Representatives naman, galit din kay Sara Duterte. Anak ng teting na yan. Tuloy tayo dito. Zero, worth 1.2 million. And then, ang asawa mo, meron rin, nabanggit na ni Senator Tulfo, meron rin Lamborghini Urus. Performante. Tama ba? Magkano yung Urus? Your Honor, ang alam ko lang po, naging share dun is nasa 5 million pesos po. Well, Yung presyo niya po talaga, hindi ko po alam kung magkano po. Kasi base, pina-cost out namin to sa customs. Pagbayad ang taxes, ang Lamborghini Urus is 30 million. Ang Toyota Supra is about 10.8 million. Ang Dodge, nasa mga 9.2 million. So kung may sweldo kang 70,000 naman, paano ka nakabili ng 30 million na sasakyan? Your Honor, yung pong Lamborghini Urus is may share po doon, nag-share lang po yung asawa ko tsaka ako para gawin pong konting hanap buhay. Para Ano kumita trabaho po ng yung asawa pera. mo? Totoo din yan. Nanay Survivor 379, Ang magnanakaw, kapatid ng sinungaling. With all due respect to Senator Sherwin, ano trabaho ng asawa mo? Dati po siyang nasa GSIS. Magkano ang sweldo niya? Government employee lang din, Alam, Your Honor. So, magkano yung Lamborghini? Anak ng teteng. 30 million. Ang balita ko, pumunta ka ron sa Dito tayo ngayon, mga tol, very proud sa ginagawa natin. Hindi sa itinataas ko ang sarili natin dito. Kasi being an independent vlogger, kaya natin sabihin lahat dito, no? Wala tayong poproteksyonan. Kaya salamat sa mga patuloy na tumatangkilik sa atin kahit hindi tayo nakakalabas ng bahay. Madalas dito lang po talaga ako nagbablog. Kasi ito na ang epekto, no? Kung totoo, ito pong mga sinasabi ni Curly Discaya laban sa House of Representatives sa pamumuno ni Speaker Martin Romualdez. Kahit nakatulong ang kanyang opisina
sa hospital bills po namin mag-asawa, babanatan din natin yan. Pero hihintayin natin ang kasagutan po dyan ng House of Representatives sa pamumuno ni Speaker Martin Romualdez. At meron po tayong babasahin bago natin pagpatuloy yung panonood dyan na panulat nito pong si Mark Ian. No? Isa po ito sa mga pinapalaw nating vlogger sumusulat na madalas po nating nakikita sa mga aktibidad ng ating gobyerno sa House of Representatives at sa executive branch ng ating gobyerno. Sabi niya po dito, an hour ago, sumulat po siya, medyo mahaba po ito. Let me start by saying this. I appreciate honesty. And I appreciate people who are brave enough to speak up, lalo na kung galing sila sa loob ng sistema. So yes, I want to say thank you sa mag-asawang Diskaya for confirming what many have whispered about for years, na may SOP talaga sa DPWH. Finally, someone said it out loud. Hindi na chismis, hindi na haka-haka, totoo pala talaga. But here's the thing. If we're going to talk about it, let's talk about all of it sana. May point siya rito. Sana sabihin lahat. Kitang-kita naman natin doon sa statement ni Curly Diskaya na meron pong napakalaking kulang. Maniniwala ba kayo na nationwide ang proyekto nila? Tapos ang mga binabanggit niyang kongresista halos nandito lamang sa Luzon? Hindi, NCR nga lang. Tuloy po tayo sa pagbabasa ko po rito. If we're going to talk about it, thank you. Let's talk about all of it sana. Sana hindi lang iilang pangalan. Sana lahat. From 2016 to 2022. Kung saan naging top contractor sila ng Duterte admin. Kasi mga tol, hindi may kakaila Yan po ay katotohanan na ang Diskaya companies ay top contractor ng Duterte administration. No? Yan po ay resulta ng investigasyon na isinagawa ng Philippine PCIJ, no? I forgot the exact meaning Basta investigative journalism po yun no? Tuloy po tayo rito. Sana hindi lang iilan ang pangalan, sana lahat from 2016 to 2022. Kung saan naging top contractor sila ng Duterte admin and also 2022 to the present kung saan ibinulgar ni President Bongbong Marcos ang mga anomalya sa mga government projects. Kaya kung sinasabi ninyong weak si Pangulong Bongbong Marcos, sige, paniwalain nyo ang katangahan ninyo. Kasi meron bang weak na president na ina-address ngayon ang korupsyon na hindi nagawang i-address sa nakalipas po ng mga administrasyon? Tuloy po tayo. Kasi kung bitin ng kwento, parang may gustong i-frame o protektahan. And let's be honest, kapag may pinipili kang ilantad, may impresyon talaga na may sinasadyang ilihim. Also, saan na po yung ledger or kahit anong evidence? Tingin ko darating naman yan. Kung sakasakali na may binanggit si Curly Diskaya, malamang meron silang hawak niyan. Abangan natin yan mga tol. Tuloy ko po Sabi kasi ni Diskaya, may hawak sila, may listahan. If they really want the public to believe them, dapat they bring the receipts. Kasi kung kwento lang, it becomes murky. People will listen, yes, but they will also wonder bakit wala silang dala. Bakit ngayon lang sinabi? At bakit parang may selective memory? Nag-drop ng names, tapos didala ang ebidensya na magdidiin sa mga pinangalanan. Now, let's talk about the part that really made me raise an eyebrow. Yung sinasabi ng mag-asawang Diskaya na 2% to 3% lang daw ang kinikita nila dahil nauubos ang pondo sa SOP. Malaking kasinungalingan po yun para sa aking pananaw mga tol 2 to 3% sa 120 million, sa 100 million na lamang para mas madali ang ating mathematics dito. 3 million lamang ang kikitain nila. That is very impossible dahil mismong inaalaw ng ating rules sa mga napapakinggan kong impormasyon sa balita na hanggang 10% ang pwedeng kitain ng mga kontratista sa bawat proyekto sa ilalim po ng ating gobyerno. Tapos sasabihin mo, 2 to 3% lang. With all due respect, sabi niya, ang daming properties ng mga Diskaya, luxury cars, big properties, lavish lifestyle, and I'm not judging. Maybe may iba silang income source, but if they're saying 2% lang ang napupunta sa kanila, pero ang laki ng ginagastos sa mga projects, people will naturally ask questions. Agree ako dito mga tol. Common sense will dictate us. Meron silang napakaraming luxury cars na kanila pong i-flex sa vlog ni Julius Babaw. Ang halaga po ranging from 5 to 35 million pesos. Isa, no? Ipagpalagay natin na meron silang 1 billion na proyekto
O sabihin na natin na 10 billion na proyekto. Ilan porsyento ng 10 billion ang 2%? Ilang magkano ang 2%? Sa 1 billion, di 20 million. Times 10, 200 million pesos. Doon pa lamang sa mga sasakyan, ubos na yung porsyentong kinikita mo. Kaya wag nilang sabihin na 2 to 3% pa lamang ang kinikita nila sa bawat proyekto. And then, here's another confusing part. Sinasabi nilang walang ghost projects, walang substandard projects. Kasi nungalingan po yun, nakita na po natin. Yung mga substandard project, mismong Pangulo po natin ang nagpakita. Ghost project, mismong Pangulo po natin ang nagpakita. Pero the same people are saying na almost everything goes to SOP and halos walang natitira para sa actual project. So ang tanong is, paano natatapos ng maayos ang proyekto kung wala na halos pondo ang natitira? I mean, kahit sobrang galing mo bilang kontraktor at negosyante, kahit anong tipid mo, you cannot build something real and lasting kung halos ubos na ang budget. Kahit nga pang site inspection, baka kulang pa yun. I'm not saying sinungaling sila. Hindi ko naman sinasabi yun, no? I'm just saying there are gaps and those gaps need to be filled it. We're really serious about accountability and truth. If we are really serious about accountability and truth. Because right now, yes, thankful ako sa kanila for speaking up about SOP system. But please, sana they don't stop halfway. Don't just name names. Don't sanitize the story. Be fair, be thorough, be consistent. Kasi ang lumalabas, parang gustong magmukhang hero sa isang kwento na bitin. And in the process, lumalalim lalo ang tanong ng taong bayan. This can't end in just one press con or one Senate hearing. We need a real, thorough, independent investigation. We need to see the full picture. Or we need to see the full picture, not just the parts that serve someone's agenda. And if we truly want reform, truth should never be partial. O ako, 100% agree ako sa mga sinabi dito nitong si Mark Ian, no? Good friend natin ito sa social media. I met him several times already at napaka-humble nitong tao na ito. Isa sa mga simpleng vlogger na na-meet ko personally. And I believe yung kanyang insights dito ay 99% naniniwala akong logically tama, no? Ngayon, balik po tayo dito po sa nakakagulat na hearing kanina, kung saan ito pong Engineer Hernandez, tauhan po ito nitong si Henry Alcantara na sumasahod ng 70,000 pesos a month, kumikita ay nakabili ng grabe milyones po na halaga ng sasakyan. Hindi isa, hindi dalawa, kung hindi marami. Tapos kung magpatalo po ito, from time to time nananalo din, pero kung magpatalo po ito, milyon-milyon po ang pinag-uusapan. Ganun po katindi ang pagnanakaw na ginawa po ng mga tao na ito sa pera po natin. Tayo pong mga nagbabayad po ng buwis. Tindahan ng kotse, tinuro lang na asawa mo, ito gusto ko, binili mo kaagad cash. Hindi po totoo yan, Your Honor. Magkano pinapatalo mo sa casino? With all due respect to Senator Sherwin. Sa pera ko po, wala po akong pinapatalo, Your Honor. Ano alias ang ginagamit mo sa casino? Yan, mabubog. Nagpunta po kami isinama po ko ni Ano Boss. ang pangalan na ginagamit mo sa casino? Your Honor, sasagutin ko po ng binigyan lang po kami ng membership number. Yun I po, am asking you, what is your alias? Huwag ka na magpaligoy-ligoy. to be honest po, Your Honor, nagsasabi po ako ng totoo. What is your name? Anong ginagamit mong alias? Your Honor, nagsasabi po ako ng totoo. Membership number po ang binigay sa akin ni Boss Henry. Huwag ka magsisinungaling. Di ba ikaw to? Laglaga na sila. Si Boss Henry daw niya ang nilalaglag niya. Ay, anong pangalan nakalagay rito? No, page, pakita mo. Sabi ni Jenny Herona Ramos, hindi ako naniniwala na dawit si Romualdez sa flood control scam. Sige, nirerespeto po natin ang paniniwala ng bawat manonood po natin. At ako naman, kinokondena ko ang lahat ng uri ng korupsyon, regardless kung sino po ang gumawa nito. Pero syempre, ibibigay pa rin natin yung presumptions of innocence kay Speaker Martin Romualdez, lalong-lalo na personally, ang opisina po niya nakatulong sa aming pamilya, sa hospital bills. Pero ganun pa man, kung mapapatunayan ang mga akusasyon po na ito na may kinalaman siya, hindi po tayo magdadalawang isip dito na kondenahin ang ganyang uri ng paggawa sa pera po. Sabi nga po ni Secretary Vince Dizon, mga hayop, no? Hindi po mga tao ang gumawa ng mga ganyang uri ng pagnanakaw sa pera po ng taong bayan. Kaya aantabayanan po natin ano po ang magiging tugon dyan
ng ating, sasabihin ko, ng ating sinusuportahan na si Speaker Martin Romualdez. Sana talaga wala po siyang kasalanan dito. Tuloy po tayo sa pakikinig. Yan, tama yung sinasabi ni Precioso Villarreal eh. Si PBBM kasi, nagkagulo tuloy ang mga kurakot. Yan ba ang weak president? No? Dahil sa sinasabi nilang weak president, nagkakagulo na ngayon ang mga kurakot. At tingin ko, hindi lang po 100 tao ang involved dito, mga tol. Napakarami niyan. No? Sana lumabas ang katotohanan. At yung napakaraming involved na tao na yan, sana managot kinalaunan. Basahin mo. Your Honor, nakalagay po dito Marvin de Guzman. Oh, ba't hindi mo alam? Your Honor, pag sinasama po ako pagka po sa casino, wala po kaming daladalang membership card. Paano lumitaw to? Totoo po yung sinasabi ko, Your Honor, wala po kaming Paano nga membership lumitaw yung card. ID? Anong totoo sinasabi mo? Sisinungaling nga eh. Hindi mo nga alam kung ano pangalan ng alias mo. Ito, liwaliwanag oh. Ang binibigay lang po sa amin para daw po makapaglaro mo kami, kahit daw po yung membership number lang po. Hindi mo alam kung anong pangalan ng alias mo doon sa casino? Hindi po nila sinasabi. Okay, bakit Your ka Honor. na-ban sa Resort World? Bakit? Isingit nga lang natin ito, mga tol. Nakita ko lang. Bahagi rin ito ng hearing kanina. Kasi nagbiro yata itong si Marcoleta dito kay Jinggoy Estrada. No? Pakinggan natin ito. Senator Estrada, Mr. Diskaya, sa dami-dami mong binanggit na pangalan na kongresista, silang tanong ko, Senator, meron ba? Your Honor, wala po. Wow. Naniniwala ba kayo, mga tol, na walang sangkot na senador dito? O baka dahil nandyan lang sila sa Senado? Kaya ako talaga excited ako ngayon na sila naman ay maimbitahan sa House of Representatives. Kasi hindi ako naniniwala rito, mga tol, na walang sangkot na senador dito, lalong-lalo na sa mga nakakalap po natin na mga balita, no? Partikular yung Senate President po natin ngayon. Tuloy tayo sa pakikinig dito. Nagagalit yata rito si Jinggoy Estrada eh. Kasi sa title ng thumbnail ng ABS-CBN, I resent that statement. Nagbilo si Marcoleta eh. Tuloy natin. Sigurado ka? Safe ka na? Sigurado po. You know, I resent that statement, Mr. Chair. I resent that statement. Safe ka na. Okay. Seryoso, no? Seryoso. Siningit ko lang, mga tol. Kasi nalalagpasan natin, hindi natin alam yung particular na flow ng investigasyon dahil nagre-react tayo sa mga previous na statement dyan sa Blue Ribbon Committee. Balik po tayo rito sa pagtatanong ni Junggoy. Ay, sorry. Kasi naman, yung nakakakwentuhan ko from time to time, ang pagkakasulat dun sa pangalan na Jinggoy, Junggoy. Nabanggit ko tuloy, Junggoy. O tuloy tayo rito. Dati po, doon sinama... Una-una, saan ka naglalaro? Soler? Okada, Resort World, anong pang mga casino pinaglalaroan mo? In Okada, hindi po kami nakarating doon. O saan? Soler? Soler po. O magkano pinatalo mo dyan? Your Honor, hindi po ako naglaro ng pera ko dito. Ano? Kanino pera? Pera gobyerno? Hindi po. Pagbigyan natin tong isang manonood natin na DDS, sabi niya, si Giovanni Cartilla, ang Senado, campaign donation, hindi flood control. Ang tanong, sino ba yung mga kontratista sa flood control yung nag-donate sa mga senador? Di ba? It doesn't make sense, Dito, alam niyo kung tayo po talaga nagmamalasakit sa taong bayan, wag po tayong magtago ng katotohanan. Regardless kung sino po ang tatamaan. Pag si Pangulong Bongbong Marcos sangkot po dito, sabi ko sa inyo, mananahimik na po ako bilang political vlogger. Kasi hindi naman ako lalabas na parang walang utang na loob kahit personally hindi naman ako natulungan ni PBBM. Pero binago niya sa pamamagitan ng paniniwala ko kay Pangulong Bongbong Marcos, binago niya yung buhay ko at ng aking pamilya. Kaya titigil na lang ako sa pagiging political vlogger, no? At papuputulan ko na po itong buhok ko. Pero malakas ang paniniwala ko na walang alam si PBBM dito. At lahat ng mga sangkot dito, regardless kung si Speaker Martin Romualdez may kinalaman, birahin natin. Kung ang mga Duterte, birahin din natin. Kung ang mga Dilaw, birahin din natin. Dapat nagkakaisa tayo. Dapat sa katotohanan tayo, mga tol. No? Huwag tayo maging panatiko ng mga politiko. Ngayon, kung hindi nyo kayang birahin dahil gusto nyo ang mga Duterte, manahimik na lang kayo. Kung hindi nyo kayang birahin ang mga Dilaw dahil gusto nyo sila, manahimik na lang kayo. Katulad ng gagawin ko, kung may mali si Pangulo, mananahimik na lang ako out of respect sa naging nagawa niya. No? Dahil lamang sa kanyang pagtakbo sa Pangulo, dahil sa kanyang polisiya, dahil sa kanyang basically paniniwala para sa ating bansa at sa mga Pilipino, somehow, nagkaroon ako ng pag-asa na bago ang aking buhay. Kaya yun po yung pinaguhugutan ko ng utang na loob. But not necessarily na ako po'y magpapatuloy pa rin
kung sakasakaling meron siyang ginagawa. Kasi malaking katangahan po yun. Alam na alam mo na merong ginagawang mali tapos patuloy mo pa rin susuportahan. Hindi kayo mag-asawa na binubugbog ka na, mamahalin mo pa rin yung asawa mo. Di ba? Ang pinag-uusapan po dito, future ng ating bayan. Kaya dapat nagkakaisa po tayo rito regardless of our color sa politika eh. No, dapat katotohanan ang hanapin po natin dito. O, tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Opera po ng boss ko. Sino boss mo? Si D. Henry Alcantara po. Totoo ba yun? Hindi po, Your Honor. Bakit ko naman po, kung pera ko po yung bakit ko po pahiram sa kanya, pagagamit ko po sa kanya. Oo nga naman. Alam mo, give me a good reason why I should not cite you in contempt. Mr. Chair, dalawa na sila, pati si Alcantara, dahil sinungaling din eh. Pareho sila. Okay, give me a good reason. Because if your reason is unacceptable to all of us here present, we will be forced to cite you in contempt. Your Honor, okay lang po bang magkwento ako para medyo maliwanag po? Noong dati po kasi, mga 2023, ako po... Criselda pare, maraming salamat. Si Engineer JP Mendoza, si Engineer RJ Domasig, saka Engineer Justin Nuevo, pagka po pumupunta kami noon sa Resorts World, nananalo po kami. Totoo po, nananalo po kami ng umabot po ng hundreds of millions sa casino. Pero nung kaya po kami naban, para hindi tayo magtagal, ang tinatanong kasi sa iyo ni Senator Jinggoy, bakit ka nagkaroon ng isang ID na ang pangalan ay De Guzman Marvin Santos? Ito ay inisyu sa iyo ng LTO. Paano mangyayari yon? Wala po kung... Alam nyo mga tol, kaya gumamit ng alias yan. Kasi bawal po ang taong gobyerno na magsugal, no? Sa casino, kung sa anumang, kahit sa ang regulated na pasugalan, bawal. Kaya ang ginawa ng mga walang hiyang tao na ito, kumuha ng ibang pagkakakilanlan. Ang masakit, LTO pa ginamit, no? Paano nakakuha ng lisensya? Ipapakita dito yung lisensya na ang pangalan Marvin Santos De Guzman. Ganyang ID, Your Honor. Basta pumunta lang po kami, sinama lang Ito po nga kami. yung ID mo inisyu ng LTO. Sa LTO law, criminal pa ito Hawak namin yung certification ng Okada, ang registered name mo ron, membership mo, Marvin Santos De Guzman. Kaya kapag hindi ka nagsabi ng totoo ngayon, ikaw ang kauna-unahang masasite in contempt at hindi ka makakauwi sa araw na ito. Your Honor, nagsasabi. Sabihin mo na yung totoo, sapagkat dito sa record namin, halimbawa, noong March 2025, Okada ito nanalo ka ng 6,653,500 pesos. April 1, natalo ka ng 25 million plus. May 2025, natalo ka ng 10 million. Grabe. Ayun, June 2025, 70,000 per month tapos matatalo ng ganyang kalaki, no? Ganito ka walang hiya tong mga tao na ito. natalo ka ng 14,160,750. July 2025, nanalo ka ng 15,914,000. Ito recorded ito Kung hindi ka magtatapat, I will cite you in contempt. Your Honor, Kanino mo kinukuha ang mga perang ginagasta mo? Your Honor, sinasabi niyo po is Okada po. Ano ba yung sasabihin ko? Ito nga, record nga ito Kanino nang gagaling ang perang ginagasta mo para magkasino ka? Gumagamit ka pa ng pangalan para hindi kayo mahalata. Halata na kayo Pati si Alcantara, ito ang ginagamit niyang pangalan, Joseph Castro Villegas. LTO issued license cards. Your Honor, kahit kailan po, wala po akong lisensyang ganyan. Wala. Basta sinama lang po. Nasa sayo kung hindi mo aaminin, ngunit itong perang ipinanalo mo. Singit natin to mga tol. May punto dito si Fiscal EJ Isa sa mga hinahangaan po natin na piskal, abogado. Sabi niya dito, what we just witnessed ay isang kontraktor pa lamang na inexpose ang mga kickbacks na binigay sa mga kongresista at DPWH officials. Nahirapan akong Tagalogin, basahin na natin in English. Now, imagine if every other contractor started revealing their own transactions. O nga 15 top contractors ang binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos. Isa pa lamang ang nagsasalita. Paano kung magsalita na yung 14 pa na top contractors? Sino-sino pa kaya ang mga babanggitin nila? O parehas kayang pangalan ng mga babanggitin nila? The scale of corruption could be far greater than we think and possibly involving billions in public funds. This isn't just about Vizcaya's confession. It is a glimpse into how deeply
may have spread across government projects. Kaya wag po tayong magalit kay Pangulong Bongbong Marcos, mga tol. No? Kalimutan po natin ang kulay ng politika rito. Magpasalamat po tayo kay Pangulong Bongbong Marcos. Dahil kung hindi po kay PBBM, hindi po malalantad ang mga kawalang hiyaan po na ito ng mga government officials, elected and appointed. Pinatalo, katakataka kung paano mo nagamit ito. Paano ka nakakataya ng ganito at nananalo ka ng ganito karaming pera? Your Honor, ang natatandaan ko lang po, napunta po ako ng Okada is umattend lang po kami ng convention. So hindi mo Naglaro, aaminin hindi po. na ikaw ay nanalo kahit na ito ay nasa record na ng Okada? Hindi ka aamin ito? Your Honor, hindi po talaga. Hindi po talaga. Hindi po totoo yan, Your Honor. Mr. Chair, can we just cite this individual Hernandez in contempt, Mr. Chair? Kasi malinaw pa sa sikat ng araw, nagsisinungaling na, may dokumento ka ba? Pwede mo magsinungaling ang LTO? Ikaw ay nagsisinungaling. Wag mong pilitin. Talagang hindi na. Sinasabi na nga namin ni Senator Jinggoy kay Chairman i-contempt ka na para wala pang tao yung kulungan namin sa ilalim. Your Honor, nagsasabi po ako ng totoo. Nandito po ako para makipag-cooperate po. Kung gusto mo makipag-cooperate, aminin mo na lang sapagkat ito yung sulat ng Okada sa akin mismo, dated September 5, 2025. Singit natin ulit ang impormasyon na nakakalap natin. Real time. Ito po, senior naman ng isang vlogger affiliated sa House of Representatives, si Maring Sendanga. Sabi dito, this is it guys. Mukhang nag-usap po. Kasi nitong nakaraang araw, Sabado, binanata ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Ito pong House of Representatives For context, balikan po natin bago natin puntahan yung pagpupulong kanina na naganap sa pagitan po ng Speaker of the House at saka ng ating Executive Secretary. Ito po yung naging pahayag ni ni Executive Secretary Lucas Bersamin nito pong Sabado. Sabi po dito, the Cabinet strongly objects to the recent spins coming from certain members of the House of Representatives who are thereby attempting to shift the blame for their own corruption and failures onto the executive branch. Samot-saring reaksyon po nakalap nito. Kasi may mga nagsasabi, hindi rin pwede magmalinis ang executive branch po dito. In fact, ang DPWH, sangkot na